Mayroon ditong congressman, mahusay na congressman mga kapartner. Grabe. Ah, Eto, pati kaming mahuhusay. Aba, pati kaming mga mahuhusay. Pati aba, kaming, gumagamit po siya ng kaming, it means marami sila. O sino ba ito mga kapartner? Nadadamay, abante. Okay. Muling inudyukan ni Manila 6th District Representative Bini Abante si Baguio City Mayor Benjamin Bagalong na pangalanan ang mga kongresistang sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Bakit Congress lang? Bakit hindi ang mga mayors? Bakit hindi governors? Corruption is not only in Congress, it is all over. Pati kaming mga mahuhusay, pati kaming mga mahuhusay, pati kaming mga mahuhusay, nadadamay riyan. Representative Abante 6th District, Manila, August 25, 2025. Mga partner, pati daw silang mga mahuhusay, nadadamay. Ano masasabi mo rito? Una, Mahusay na Principal Badong Aratiles. naniniwala ko dyan, no, na mahusay siya. Akalain mo siya lang yung natalo na nakaupo. Oh, mahusay talaga, partner eh. Ang alam ko, pag natalo ka sa eleksyon, pahinga muna, di ba? Pero eto, tao na to, talo na, nakaupo pa. Ganyan po kahusay itong mama na to, no? Pero sasagutin natin, bakit daw hindi mga mayor, bakit daw hindi governor, at iba pang mga politician. Eh kayo po kasi yung may control ng budget. Ayon po sa aming Vice President Sara Duterte, ang may kumukontrol ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldeco. Parehong congressman. Tapos kayo po yung nakalatag sa mga district. O, 'di ba district congressman ka? Kayo po yung nakalatag sa buong Pilipinas. At kayo din po yung sinasabi ng mga nauna ng mga nagpapahayag na kayo yung direktang sangkot dahil mismo yung mga district engineer ng DPWH ay malaki raw di umano ang papel ninyo. 'Di ba? Bakit nyo sasabihin na imbestigahan din yung mayor at mga gobernador? Kayo muna kasi direkta kayo eh. O patunay po, Congressman Abante, paano nyo ipapaliwanag na hindi po yung gobernador ng Batangas, hindi po yung mayor ng Lipa ang sinuhulan, kung hindi isang congressman? Ayan po, sa totoo, no, magtotohanan po tayo. Yung binunyag po nito ni Congressman Libiste, hindi po yan na, hindi po kayo na-absuelto. No? Taliwas po sa sinasabi ni Representative Chua, Congressman Chua, na nagpasalamat kay Libiste dahil ipinagtanggol yung karangalan ng mga congressman. Hindi po, lalo kayong nilubog ni Libiste. Dahil siya, newbie, bagong congressman, sinuhulan agad. At ang offer po sa kanya, show money lang yung 3 million. Ang offer talaga sa kanya ay 5 to 10%. At ang sa distrito niya, ang total na budget ay 3.5 o 3.6 billion. Yung 10% ng 3.6 billion ay 360 million. Partner, Grabe. ibig nyo sabihin, Congressman Abante, isang congressman lang ang sa buong Pilipinas ang inoperan? O isang congressman lang ang nagpakulong sa nanunuhol? Ang dali pong sagutin ng taong bayan yan eh. Kung taong bayan ang tatanungin, alam na namin ang sagot. Pero ililihim muna namin dahil naglilihim din kayo eh. Nililihiman nyo kunwari kami na kayo po ay mga walang dungis. Walang dungis kayo. Yung isang bagitong congressman lang ang tinangkang suhulan. Talaga? May maniniwala? O, ngayon nyo po sabihin na kayo po ay hindi dapat imbestigahan. Sa pagitan ni Mayor Magalong at pagitan mo, Congressman Abante, sino ba ang karapat-dapat na manungkulan? Ikaw natalo na,
ngayon na congressman o si Mayor Magalong na ibinoto ng mga taga Baguio. Yun lang, partner. Oo nga, partner. Sige, Kapil, ikaw naman, anong masasabi mo rito? Mahusay daw, madadamay daw silang mahuhusay ayon kay Abante? Wala ko nakitang husay sa mama na yan, partner. Ito, partner, ito tanong niya. Bakit mayors? Bakit gobernur? Bakit hindi ang mga mayor? Bakit hindi ang mga gobernur? Naghahanap lang ng karama itong tao na to eh. No, naghahanap lang siya ng masisising iba ba? Kasi ayon na rin sa kanya, magaling daw siya. Teka muna, Senator, Congressman Benny Abante, kanino ba nagbuhat itong maanomalyang flood control project? Hindi naman po sa mga mayor, hindi po sa mga gobernur, kundi sa mga congressman na mga kontratista po. Kaya ang nakatutok ngayon ang tao o ang investigasyon sa inyong mga congressman. Baka naman kasama ka, sir. Kaya ka nagre-reklamo. At tila naghahanap ka pa ng karamay o madadamay pa dyan sa anomalya na yan. Bakit? Meron ba kayong listahan, Sir Benny Abante, na si Governor, si Mayor ay nakatanggap din ng malaking halaga mula dyan sa maanomalyang flood control project na nanggaling kay Congressman? Meron ka bang listahan? Kung meron ka, ilabas mo para hindi lang Congressman ang hahabulin o ang babatikusin namin ng taong bayan o sisingilin ng taong bayan o pagbabayarin o paparusahan, kundi kasama yung mga mayors o gobernur kung meron ka mang listahan na ilalabas. Yan lang, partner. Partner, maiksi lang din ang ano ko rito. Alam ko, mahusay talaga ito si Abante. Mahusay, maglabas, at mahaba ang dila. Yun lang mga partner. Partner, diretso tayo dito kasi may kaugnayan rin po ito sa ating pinag-uusapan ngayon. Ito nga yung napakainit. At ito talaga dapat dito tayo nagpo-focus mga kapartner, no? DPWH engineer sinuspindi. Kinasuhan sa umano'y 3 million panunuhol kay Representative Libeste. Ipinag-utos ng DPWH ang preventive suspension kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo matapos mahuli umano sa panunuhol kay Representative Leandro Libeste. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan na hindi pa sinisibak, binalaan niya ang iba pang inyenhero laban sa iligal na gawain at iniutos ang reshuffle sa Batangas 1st Engineering District. Naaresto si Calalo noong Agosto 22 sa isang entrapment operation matapos mag-abot ng 3.1 million bilang paunang suhol noong Agosto 26. Noong Agosto 26, nagsampa si Libeste ng mga kasong direct bribery, corruption, graft, at paglabag sa Code of Conduct for Public Officials laban sa kanya. Giit ni Libeste, umabot sa 180 to 360 million ang posibleng kickbacks mula sa mga proyekto sa distrito at mahigit 1 billion sa loob ng 3 taon. Nanawagan siya kay Calalo na maging state witness upang mailantad ang mas malaking sistemang katiwalian sa DPWH. Ito na, Abante. Pakita mo yung husay mo rito ngayon. Sige, partner Buds, ikaw muna bago natin balitaktakan to. Alam nyo, Ay, wait pa naman, partner Buds. Ito muna. Formal pala, sorry. Karong to pa pala ito. Sa tingin nyo, makakabunsod ba ang kasong ito ng mas malalim na investigasyon at reforma laban sa talamak na korupsyon sa DPWH? alam mo, partner, yan talaga yung pinakamagandang halimbawa, no, na yung mga congressman, ang laki-laki ng posibilidad kasi batang congressman pa lang to, sinusuhulan na eh. Ibig sabihin, at walang takot kasi tayo kung alam niyo yung mga hindi natatakot, ano yan, partner, sanay na. Di ba? Kung hindi ka na natatakot sa gawain ganyan, sanay ka na. Sanay na manuhul yung mga district engineer na yan. Ang nakakatakot pa rito,
ayon kay Ping Lacson, Senator Ping Lacson, itong mga district engineer ay tumatayo lamang, no? Ito raw mga district engineer ay tumatayo lamang mga bagman ng mga kontraktor at ng iba pang mga malalaking tao. So maliit na ano pa lang to. Yung ikaw nanunuhol ka, may cash ka 3 million, partner, maliit na tao ka pa pala. So nanunuhol, nagbibigay ka na ng 3 million. Maliit na tao ka pa dito sa kalakaran ng flood control. Pero tignan mo yan, partner. Nanuhol yan, pero meron niyang palpak lang na, meron silang flood control, pero palpak lang. Binunot nga ni di ba, nilibiste yung isang, di ko alam kung ano tawag doon eh. Yung bakal, partner, yung dapat 15 meters, 4 meters lang yung nakabaon. Yun yung problema dito sa mga to, mga palpak talaga eh. Pero, ang sinasabi ko nga, Bunuan, Secretary Bunuan, eto, kaya nakakulong yung iyong director, provincial engineer, ano tawag yan? Director Engineer, First District yata to? District engineer. Kaya District nakakulong engineer. yan dahil parang bypass yan. Hindi bypass, ano yun, sa droga yun. Yung natiklong Na-entrap. siya. Entrapment. Ito ang aksyonan mo. Bunuan. Yung ghost project. Bakit hindi man lang preventive suspension o ipakulong na kagad? Ito nga, meron pang proyekto eh. Nanunuhol lang eh. Yun talaga sa Bulacan, wala na talagang proyekto eh. No? Yung mga pumirma dyan, tanggalin mo na kagad o kaya kasuhan mo na kagad. Para maging kapani-paniwala. Ito kung hindi pa yung congressman na nagkaso, wala pa makukulong, partner. Correct, partner, ano? Partner Kapel, ikaw, ano masasabi mo rito? Ito na ba ay magsisilbing, magbubunsod para mas lalo pang malalim na reforma dito nga sa corruption na nagaganap sa DPWH? Maigli lang yung komento ko, partner. Simple lang. Total, ayan na. Meron na silang nasa kote. Nahuli na nila. Sigurado naman na hindi magagawa nito itong district engineer na ito ang magsuhol kung hindi ito ginagawa ng iba. Dapat ipitin niyang district engineer na yan, partner, kung sino pa ang nalalaman niyang gumagawa ng ganitong klaseng kalakaran sa DPWH nang sa ganun, hindi lang siya ang makalaboso. Kung sino yung mga nalalaman niya, kanta niya na, damay-damay na para maubos lahat ng kawatan dyan sa DPWH, sa mga district engineer. Marami pa yan, partner. Naniniwala ako, hindi lang isang district engineer ang kawatan, partner. Marami pa yan. Sana ikanta nitong nahuli na ito. Yun lang, partner. Ako naman, partner, ako ay naniniwala na kumbaga kahit papaano bukod pa ito sa talagang ayan ang katotohanan eh. Mismo na ang Pangulo na ang nakakita, nagwi-witness na wala talagang nangyayari. So, andyan talaga ang korupsyon. So, tapos ito pa ngayon, despite na mainit na ito usapin tungkol dito, mayroon pa talagang napakalakas ng loob. Ang nakikita ko dito, mga partner, mas lalo pa dapat laniman nila ang kanilang gagawing investigasyon at nakikita ko talagang kung magiging seryoso lang ito sila, dapat lalo pa nilang ukil-kulin ito. Ayon nga kay Abante, sige, ipagpalagay na natin. Ayaw ko ipagtanggol si Abante, pero granting without accepting. Magaling, mahusay itong si Abante. Nagbanggit ka, mayors at saka mga gobernador. Banggit ka rin. Ilabas mo rin kung mayroon ka rin alam. Di ba, mga partner? Kasi pinupuna niya itong si Mayor Magalong na bakit daw hindi pangalanan. O ikaw nagbabanggit ka rin ngayon. Si Mayor Magalong binabanggit lang ito lang na mga congressman, di ba? At saka itong mga sa DPWH. Bakit hindi nyo muna, bakit ito rin kay Magalong problema ko rin, bakit hindi niya rin tingnan yung mga puno? Sino ba yung puno ng DPWH? O si Bunuan. Sino ba ang puno ni Bunuan? Di ba si Marcos mismo? Bakit parang hindi niya rin mabanggit? Kasi hindi naman po pwede si Bunuan makagalaw kung wala rin alam ang ating Pangulo, mga partner. So, maganda ito,
talagang kung siseryosohin ito yung malaking magbubunsod dahil mayroon na tayong tangible evidence at may nahuli na talaga mismo. Pag hindi pa ito pitpitin nitong ating mga mag-iimbestiga at wala pa rin talaga makulong dito na mga sangkot dito sa katiwalian, kung walang gugulong na mga congressman dito, magkakatotoo sinabi ni Mayor Baste Duterte na ito ay sinasabi niya, malamang cooking show lang ito balang araw, mga kapartner. Partner Bads, may dadagdag ka pa? Okay na. Nakarami na ako. Okay. Sa bagay, partner, may karugtong pa rin to, si Bunuan pa rin, nasa baba. Diretso na natin. Sige, Diretso sige. na. Bunuan, mariing itinanggi ang ugnayan sa mga katiwalian sa DPWH. Mariing itinanggi ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan ang anumang kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian sa ahensya, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Ayon sa kanya, ang mga proyekto ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga district at regional offices at hindi niya kinukonsente ang anumang uri ng katiwalian. Nilinaw niya na may mga kasong isinampa na laban sa mga sangkot sa di umano'y ghost projects at may mga district engineers na pansamantalang sinuspinde. Isa sa mga kontrobersyal na kaso ay ang umano'y panunuhol ng isang DPWH district engineer kay Representative Leandro Leveste upang itigil ang investigasyon sa mga irregularidad sa Batangas. Ayan mga partner, ayon nga sa kanya dito, mayroon na raw silang ginagawang aksyon at may mga sinuspindi na raw. Sang-ayon, kontento ba kayo rito mga kapartner? Partner Bads, ano sa palagay mo rito kay Bunuan? Walang pangalan tayo naririnig. Walang mga kung saan naka-assign. Ang naririnig natin na sinasabi niya sa balita, nabasa ko, panay nililipat, no? Naglilipatan, iniikot niya lang yung mga regional director. Ngayon naman, narinig ko, inikot niya naman yung mga district engineer dito sa Batangas. Kung yung pag-aksyon niya ikutan lang, wala talaga mangyayari dyan. Kaya ang susi po dyan, independent na kung hindi nyo mahihintay yung ginagawa ng Senado, ay isang independent na investigating body na hindi po kasama yung mga congressman, hindi rin kasama tong mga taga DPWH kasi DPWH nga ang pinagmula ng kalokohan na to, tapos sila pa rin na mag-iimbestiga. Yan talagang mangyayari. Iikot lang nila yung mga regional director at mga district engineer. Kahit saan sila mapunta kung yung ugali nila ganun eh. Kung ang kalakaran na nanunuhol sila, kung ang kalakaran na bibigyan sila ng kontraktor, wala ring mangyayari sa buong Pilipinas, partner. At saka partner idagdag ko lang, ito po ay para sa buong budget ng DPWH, hindi lang para sa flood control project. Hindi pa lang nasisilip yung mga farm to market roads at iba pa nilang proyekto. Partner. NDPL. Partner, itong si Bunuan, maliban sa nakikita kong parang naghuhugas kamay itong mama na ito, nagagaling-galingan, partner? Pilit niyang isinasalba yung kanyang sarili dito sa mga maanumalyang flood control project. Ngayon, kung hindi niya kayang pangalanan yung mga sinasabi niyang meron ng mga district engineer na mga nirelieve na sa pwesto, yung iba, iniimbestigahan, ano pa nga yung iba? Kinampahan na ng kaso. Kung hindi niya kayang pangalanan, mas mabuti pa, siya na lang mismo ang mag-resign, partner. Kasi parang ang lumalabas, parang tinatakpan niya pa. Parang tinatakpan niya yung yung anomalya dito sa flood control project Kasi hindi niya kaya pangalanan Samantalang yung isa, ayun na, nahuli na, nasakotin na. Anong pinagkaiba nung nagawa nung isa doon sa iba? Kung pare-parehas lang gumagawa ng kabulastugan pag nanakaw dyan, at yan ang nakasanayan nilang kalakaran,
ba't di pa pangalanan at isabihin sa taong bayan para tayo ng taong bayan ang bahalang humusga sa mga papangalanan niya? Di ba, partner? Yun lang. Mga partner, ito kasi nilinaw nga niya na sinasabi niya, nagsampa na raw po sila ng kaso. nga. Mayroon na po silang pansamantalang sinuspinde. Oo Ang nga. problema natin dito mga partner, ito kasing kanyang ginagawa ay ito lang yung parang kumbaga sa laro pang chess, ito lang yung mga pawn, yung mga maliliit lang, mga sundalo lang. Hindi ito yung kailangan ng taong bayan. Dapat Correct. magpakita kayo ng ngipin. Kasi yung mga engineer na yan, mga district engineer, mga regional engineer, kung ano lang, may mga matataas yan eh. Hindi naman kikilos yan kung wala sa taas. Correct. Biruin mo, napakalakas ng loob nitong isang na ano ninyo, na tawag nito, na huli ninyo, na na-entrap. Hindi maglalakas ng loob yan ng ganyan kung wala yan, wala siyang sinasandalan, mga kapartner. Di ba, partner Buds? Kasi kung ikaw lang, tama. yung sarili mo lang, di ba? Kung Tama. alam mo lang na parang sulo ka lang, manginginig ka eh. Lalo kung hindi ka naman sanay gumawa ng ganitong katiwalian, partner, manginginig ka kasi hindi yan hindi yan tanggap ng konsensya mo, alam mo kasing mali. Partner Buds, ano yung mas malawak mo pang pananaw tungkol dyan? Ako sa tingin ko na munti ko na makalimutan. Teka, si KPL muna. Mutya Ito, partner, ito. nasabihin ko Ito, na dapat ito. nakalimutan ko lang. Sige. Wait lang, Kapela. Mga viewers, kasama po kayo. Mamaya konti, pagkatapos ni Kapel at ni Kapartner Badong, ay babasahin po namin ang mga reaksyon ninyo. Tuloy, Kapel. Ito, partner, kaya bakit ko nasabi kanina na parang naging protector itong mamang itong si Bonoan. Hindi ko naman sa hinuhusgahan kung protector siya, no? Sa tingin ko lang parang naging gano'n na. Kasi lumalabas dito sa mga sinasabi niya, dito na rin sa binasa mo, partner, na meron na mo nung sinampahan, meron ng mga nasa floating status o pasamantalang nireliba o ano ba, nireliba talaga, no? Puro district engineer lang ang mga idinadawit nila o naging collateral damage, hindi lang collateral damage, itong kanilang mga iniimbestigahan, kanilang tawag nito, kinuhusgahan o ano paman, puro mga district engineer lang. Paano itong mga congressman na siyang nagbibigay maaari dito sa mga district engineer na ito? Kasi, partner, merong, halimbawa, sakyan ko yung sinasabi mo na merong mas mataas pa dyan sa kanila. No? Maaari nga, ito yung mga congressman na ito. Si engineer, siya ang nakakaalam sa materyales kung magkano lang dapat ang magiging cost ng mga materyales na yon. So ano ang gagawin nila? Gagawa sila, money making ito, partner, money making. Gagawa sila ng pera, ibibigay ni engineer ang cost ng mga materyales, tapos ngayon, syempre, i-jack upan o tataasan itong kumuha ng proyekto na yan, doon na pumapasok yung corruption, partner. So, dapat, hindi lang mga district engineer, kundi ikanta niya talaga yung mismong mga congressman o mga contractor na sangkot dito. Bakit puro district engineer lang? Yun lang, Partner, bago ko makalimutan ulit, no, yung gusto kong sabihin kanina, hindi naman to DPWH yung nakapagpakulong dito sa tauhan nila. Kung hindi yung congressman na ayaw magpasuhol. Sila yung gumawa ng paraan para mahuli Yun, ang oo. district. Kumbaga, wala talagang contribution to si Bonoan para ipahuli o ano, no. Kaya malaki po ang kasalanan ni Bonoan dito.